mapagpalang umaga po muli sa inyo pong lahat. Good morning! Good morning po, church! Good morning po sa lahat po ng mga sumusubaybay po sa atin. Magmula po dyan sa ating Facebook Live. Isang mapagpalang umaga po muli sa inyo pong lahat. At welcome po muli sa ating paboritong programang Impormasyong Pangkalusugan, our very own health program ng The Baptist Church CSI. Kaya salamat po sa Panginoon na tayo po'y nagsama-sama upang madagdagan ng karagdagang impormasyon patungkol po sa ating kalusugan. And I hope na kayo po ay handa na upang matuto ng mga impormasyon na ibibigay po namin para po sa inyo. Again, good morning po sa inyo pong lahat. At hindi ko napapatagalin pa at welcome po na po ang aking pinamagandang host for this morning. Walang iba kundi si Doc Julie Castro. Hello po. Hello, good morning po sa inyong lahat. At ako'y natutuwa, nagagalak at masaya sa araw na ito dahil pag sinabi ko nga week starter, talaga namang talagang umaapaw ang aking pasasalamat sa Panginoon dahil nandito na naman po kami at kung mapapansin nyo, bago ang aming medyo kumembot lang kami. Kaya para patuloy na bigyan naman kayo ng magandang background. Impormasyon Yes. Tama po yan. At natutuwa din ako dahil may kasama akong kadete. Ano na po siya, nasa 4th year. Gagraduate po siya ng anong class nyo? Class ministers po kami. Oo, Yan. class ministers. Kaya maraming salamat at gusto ko na rin batiin agad ang mga taga-North, South, East, and West corners ng ating simbahan. Hello! Oo, hello. At sa mga area leaders, hello din po kayo at mga area members at siyempre lahat ng mga nanonood nationwide, worldwide. Maraming salamat at nawa ay patuloy kayong manood at maganda na naman po ang topic natin. Ito yung kailangan natin sa mga biglaang pangyayari sa ating buhay. Yun, tama. Sige, medyo kami kasi medyo nag-ayos kami. Oo, para naman at I-comment least naman nyo kung maganda o Oo. hindi. Kasi kung hindi, babalik na po kami sa Christmas. mag-e-ere ulit kami. Oo, Ito-twist lang namin. Kaya maraming salamat. At siyempre, doon sa mga nanonood, medyo pasensya na kayo at anong oras na? Yan, oo, tama. Oo. Pero alam ko naman, Doc Julie, ay meron naman silang kahit papaano ay may matututunan pa rin naman sila. Oo. No? Sisikapin natin yan sa abot ng ating makakaya. No? At tulad nga na nabanggit mo kanina, salamat at meron tayong bagong setup sa ating studio. At kapag tayo lang ang dalawa, baka ganito na lagi maging setup natin. No? At batiin natin yung mga live viewers natin na nandyan, tulad nila Ma'am Lydia Fusin. Hello po sa inyo pong lahat. Ma'am Belia Quiñones. At sa mga iba pang mga nanonood dyan, tulad nila Ma'am Helen Capundan, all the way from Rojas. Hello po. At si Ma'am Sheila Haramilio. Ayan, hello po, magandang umaga. And sa mga iba pang mga nagsusubaybay dyan, tulad nila Ma'am Mary Galin. Ayan, hello po. Good morning po sa inyo pong lahat. And also sa mga iba pang mga live viewers natin dyan, tulad nila Ma'am Rosalinda Calara. Hello po, happy watching and enjoy watching. And also kay Ma'am Mary Gonzaga at kay Ma'am Beng Dingding. Ayan, hello po. Ayan, hello po sa inyo, ma'am. Hindi po kadete, piloto yan. Ana? Hindi daw kadete, piloto daw. Hello po. Hello po, Ma'am Beng. At sa mga kasama mo dyan, kung sino mang kasama mo dyan, si Charmaine. Ayan, Charmaine Bautista. Piloto? Di ako, steward. Yan, stewardess. Ay, naku. Yan. Maglalagay May din kasama ako akong ng stewardess dito. Oo. Ayan. Hello po sa inyo pong lahat. At muli, salamat sa Panginoon. At this is our week starter show. And prayerfully, marami po tayong matutunan for this morning. And I do believe na kung ano man pong mga tanong po ninyo,
alright, patungkol po sa kalusugan, ay sa abot ng aming makakaya ay sasagutin po namin yan, no? Para at least ay matulungan po namin kayo at kung ano man pong pangailangan po ninyo patungkol sa kalusugan ay sasagutin po namin po yan, no? And para at least dito pa lang sa ating programa ay masasagot na natin yan. Hindi na po kayo, kung hindi ko man masagot, babalikan po namin kayo. Alright? Hindi naman lahat ay kayang masagot, mga kapatid, no? Gusto ko rin palang batiin ang mga nasa kitchen crew. Yon! Ayan, tulad Oo. po nila Ma'am Daniel. Daniel, Ayan, and also Ma'am sila Melody. Ma'am Melody Alarba at Ma'am Bing Gonzaga. yon. At Sino Joy, Joy Ano ba ang apelido Manggera. Joy Manggera, Manggera. okay. Ayan, oo. at At meron tayong live viewer. yes, si Sir Sam. Ayan, si Sir Sam Derillo. Ayan. Nasaan yung iyong misis na nagpapahinga? Ma'am Jenny Rose. Nasa Ascom. Ayan. At talagang ano yan, nagpapahinga yan. And also, syempre, salamat din sa Panginoon. Kasama natin yung mga, natin dito, mga technical staff natin dito. Ayan. Sila Sir Rumir, sila Sir John. Salamat sa Panginoon. At pag sinabi mong kinakailangan ng adjustment, adjust na talaga sila. Salamat naman. Oo. Oo. Hindi na kailangan, Oo. Kung talaga, pag kung kinakailangan natin magpa-ice coffee, bakit hindi magpa-ice wala. coffee? No problem. Yan. No problem. Si Doc Julie na, madaling kausap yan, hindi na inaano yan si Doc Julie. Lalo na maganda result ng aking blood test. Yan ang sinasabi ko sa inyo. Huwag niyong inahamon yan si Doc Julie. Kahit buong PSS. Ay! Oo. Oo. Kaya... Anyway, maganda po ang aking laboratory exam. Lahat po normal at by the grace of by God. God. Oo. Yan. Kaya ano lang yan talaga mga kapatid, it's all about discipline, no? Kaya nakikita ko naman si Doc Julie talagang, ano na yan, kumbaga pagdating sa pagdidisiplina sa pagkain, nakikita ko na ang kanyang malaking pagbabago. Oo, hindi na tulad ng mga nakaraan, di ba, Doc Julie? Talagang, pag si Doc Julie talaga natakam sa isang bagay, kahit nasan ka pa. Oo. Kaya, pero siyempre, sabi nga natin kung gusto pa natin talaga magamit tayo sa Panginoon ng medyo matagal-tagal pa at talagang magsama pa kami ni Doc Julie dito, ay talagang kailangan alagaan natin ang ating pangangatawan, no? At tulad nga ng mga ibang nababalitaan natin, alam nyo po ba, palasak na yung tinatawag nating chronic kidney disease. Oo. 'Di ba? Pabata ng pabata ang mga ang mga may kasong ganyan. Kaya buti na lang natalakay yan before ni Doc Eugene. Sana nakinig po kayo noon, no, nung tinatalakay ni Doc Julie, ni Doc Eugene yung chronic kidney disease po niyan. Kaya again, bantayan ang ating mga sarili. Alright? Yun nga yung pinag-uusapan namin kahapon habang ako'y nagda-drive. Sabi nga namin, yung mga pagkain kasi ngayon, kakaiba na. Oo, kakaiba na yung mga pagkain ngayon. Kumbaga, paggrabe na ng paggrabe. Oo, pinag-uusapan lang nga natin last time, Doc Julie, di ba, na yung fast food, ilan lang yan before. Ngayon, pangbihira, kung saan-saan na lang sila nag-uusbong. Paglabas mo ng pintuan mo ng bahay, meron na agad di ba? halera na yan. Nandyan na yung mga Jollibee, nandyan na yung mga McDonald's, at higit sa lahat nito, nandun na sa mga cellphones natin. Yung mga ano na yan, yung mga deliveries na yan. So kahit hindi ka na lang lumabas pupunta na sa pintuan mo para i-deliver yung pagkain. Kaya bantayan mga kapatid, no, ang ating mga sarili. Ingatan ng huwag masyadong mag-dwell sa mga ang tawag nito, sa mga preservatives na mga pagkain. Wag. Oo, sa mga processed food. Hindi naman namin sinasabing bawal yan, pero as in, kumbaga, kung hanggat maaari, ay limitahan. Wag namang araw-araw, mga kapatid. No? Lalo-lalo na yung mga noodles. Oo. Wala namang problema sa mga ganun, no? Basta wag lang araw-araw, no? Minsan kasi talagang nailalagay na yan sa sa mga groceries inyo. Kaya nga isa sa mga natutunan ko last time doon sa isang kausap ko, wag kang magi-stock ng mga ganun.
Tama yan. Kasi po ang Julie Castro, wala nang stock sa Oo, bahay. wag kang mag-i-stack ng ganun. Yung like for example, bibili ka ng mga noodles, wag kang mag-i-stack ng ganun. Kasi nga, ay may tendency, pag ikaw ay nagutom, yun ang kukunin mo. O, di ba? Ano na lang ako yung bigay ng mga ayuda. Yan. Oo. Yan na lang ang nasa aking pantry. Yan. Anyway, gusto ko lang din na pasalamatan dahil talagang marami na rin talaga na going tayo sa healthy foods. Yes. Kasi Amen. may katuturan ang impormasyong pangkalusugan. Yun. Talagang nanonood kayo at alam ko rin naman bihira na yung nagsasabi na dinala sa ospital. Oo. Inano sa dahil sa Totoo yan. sobrang Totoo yan. Huwag nyo na intayin po, kaya be healthy. Yan. Be healthy. Alright? So, again mga kapatid, ay salamat sa Panginoon at nagsama-sama tayo ngayong umaga pong ito para muli maging blessing po at bibigay ko lang po. Supposedly ngayon po ay si Doc Lani ang magdidiscuss po sa inyo. But since meron po siya mga important agendas na gagawin, ako po muna ang magdidiscuss para po sa inyo. Itutuloy ko lang po yung naudlot ko pong discussion patungkol po doon sa sinasabi nating first aid. Yan, no? So, yan po yung mga dapat nating bantayan and also dapat nating malaman bilang isang tao, no? Kailangan malaman po natin ito. Dapat meron po tayong karagdagang kaalaman patungkol po dito. Kasi minsan, may mga nakaugalian na tayong mga first aid na ginagawa. No? Kaysa naman na gagawin pa natin yon, mas maganda nang ma-educate tayo patungkol dito sa sinasabi nating first aid or paunang lunas na sinasabi. Ano ang gagawin mo kapag meron kang nakitang ganito? Yan. So at least meron kang kaalaman ano yung mga dapat mong gawin. Pag may nakita kang nahimatay, pag may nakita kang nasunog, pag may nakita kang nakuryente, pag may nakita kang nagdurugo, ano ang mga dapat mong gawin pag may mga ganyang klaseng pangyayari? Kasi hindi mo alam eh. Hindi mo alam ang aksidente, hindi mo alam kung kailan yan mangyayari. Naunawaan nyo yan? Hindi mo kontrolado yan. Kaya nga, magandang at least kahit papaano, meron kang narinig patungkol dito sa ating programa na paunang lunas na gagawin natin. Minsan kasi nadadala tayo ng sobrang panic. No, 'di ba? Minsan yung reaction natin pag nagpanic na tayo, ito na, bigla ka na lang pupunta dito, kunin mo ito, salpak dito, imbis na maging blessing tayo doon sa doon sa tao ay naging malubha pa yung kanyang karamdaman. So, wag po tayong wag po sanang mangyari po sa atin yan. Kaya nga, tatalakayin ko po ito para po sa inyo. Sa abot ng aking makakaya, ay maibibigay ko po itong topic po na ito ng maayos para po sa inyo. Last time na tinalakay po natin is yung patungkol po doon sa sinasabi nating heat stroke. Ano yung mga dapat mong gawin patungkol kapag may nakikita kang parang nahi-heat stroke na. Wag mo nang hantayin na mahimatay. Alright? Huwag mo nang hintayin na parang mag-collapse pa siyang ganun bago ka magre-respond. No, hindi na. Makita mo pa lang yung senyales, no, na siya ay nahi-heat stroke na, dapat meron ka ng paunang lunas. Nakuha niyo po yun. Ayan, shoutout pala kay Sir BJ Son Castro. Ayan, sabi niya, good morning po, Doc Julie and Sir Conrad. Good morning din po sa iyo. Oo, meron tayong bagong piloto. Kagagraduate lang. Ayan, good morning din kay Sir Cesar Dejos at kay Ma'am Susan Teodoro. At kay, meron akong nakita parang Agustin yung apelyido eh. Jenny Lee Agustin. Mother ni Rose. Yon, hello po sa inyo po. Alright? So ngayon, sinasabi ko nga po sa inyo, yung patungkol po doon sa heat stroke na sinasabi natin, bantayan po natin ito ng mabuti mga kapatid. It's because mahirap kapag humantong sa heat stroke. Hindi mo alam kung anong pwedeng mangyari. Last time nga na sinabi ko, ito ay walang pinipiling edad. Alright? Lahat ay pwedeng, hindi mo pwedeng sabihin na ikaw ay matanda na or bata ka. No, prone po ito sa lahat. Lalo na ngayon, napapansin po ninyo, grabe na ang init ngayon.
grabe na lalo na kapag umalis tayo ng Sunday afternoon or Sunday morning, after Sunday morning service natin. Grabe, no? Yung lalo na ilalakarin mo dito, tapos sasakay ka sa jeep na nabilad yung jeep sa initan. Ay, grabe po yun. Pagpasok mo doon, hindi maganda yung klima. So mag-ingat po tayo. Kaya nga ang pinakamaganda dyan, lagi po kayong magbaon ng tubig. Yan, magbaon ko kayo ng tubig. Kapag doon po sa jeep po ninyo, ay nakakaramdam na po kayo na parang nahihilo kayo, tapos hindi kayo pinagpapawisan, tapos mainit na mainit yung katawan po ninyo. Alright, ang gagawin po ninyo agad, basain na agad yung panyo, ipunas-punas nyo na po agad sa inyo pong katawan. Yan. So, di ba? Yan yung mga dapat ninyong malaman, mga kapatid, para hindi na kayo hahantong doon sa sinasabi nating heat stroke. Inom ng maraming tubig agad. Di ba? Parang sa sasakyan, no? Parang sa sasakyan, mga kapatid. Pag ang sasakyan ay kulang sa tubig, mag-overheat. Oh, sana hindi po ganun yung mangyari sa atin. Sa katawan din natin, pag too much heat naman, ayun. So, mag-overheat din yung katawan natin. Ano mangyayari? Magbabag down, may hilo ka na, bigla ka na lang mahihimatay. So, yun na po ang gagawin natin. So, ang pinakaunang gagawin natin doon ay pag nahimatay na yung tao, ilagay mo agad muna sa isang malilim na lugar. Yan. Pulsuhan, tignan kung kung may hininga. Alright? At ilagay sa malilim na lugar at lagyan ng mga ano ba tawag dito, ma'am? Yung mga towel, basang towel sa kilikili, sa leeg, sa singit, tapos luwagan yung mga damit na dapat luwagan yung belt, luwagan yung sa may sintas ng sapatos. Kapag naka-necktie, tanggalin yung necktie. Kapag naka-close neck, tanggalin yung close neck para maluwag lahat. Pag naka-long sleeve, tanggalin yung botones ng long sleeve and then paypayan. Tapos, wag masyadong maraming mga chismosa. No? Tanggalin muna yan. Alis muna kayo dyan. Kasi walang papasok na hangin. Wala mo ng mga osisero at mga osisera. No? Kaya, yan po yung mga... Kapag ganun na nangyari, alright, sige. So, hintayin hanggang sa may dumating na merong marunong nang mag-rescue. Or ambulansya, or merong mga, ang tawag nito, mga First doktor, aider. o mga first aiders na at least kahit papaano ay meron po tayong nagawa dyan. Okay? So yan po yan, heat stroke. Kapag may na-heat stroke, ano yung first aid natin? Pangalawa is yung meron namang na-injure, na natapilok or nagkaroon ng injury. Yan. Madalas na nangyayari is yung sinasabi ko ngang natapilok or nagkaroon ng overstretch doon sa ating ankle. Or dito, ano bang Tagalog ng ankle? Sakong? Sakong. Or alak-alakan? Ha? Dito. Uncle. Ankle. Oo. Basta doon po, dito po, sa may ayan, di ba? Bukong-bukong. Hindi ko alam kung ano pong Tagalog. Basta dito po sa may ankle po natin. Yan. So, lagi po yan madalas na nai-injury eh. So, ang pinakagagawin po natin mga kapatid, no? Una ay protektahan po ninyo. Tandaan nyo po itong acronym po na ito, yung PRICE na sinasabi po natin. Alright? So, una, protektahan ang injury. As much as possible, hindi siya muna maigagalaw. Yan. And then, afterwards, rest or pagpahingahin yung injury, huwag gagalaw-galawin. And also, kapag nandyan na, kuha agad ng ice, i-apply agad yung ice doon sa natamaan na area or hindi magalaw na area. And then, ilagay sa pinakamaayos na komportableng posisyon, no? O pwede mo lagyan ng supportive bandages and then elevate. Yan. So, yan po ang gagawin po natin. I-elevate yung paa para gumanda yung blood flow nung ating Kasi kapag hindi nyo po ito ginawa, no, at hinayaan nyo lang, kinaumagahan, mamamaga po talaga siya. Alright? Mamamaga po siya, lolobo siya, mas lalo mong hindi magagalaw.
Pero kapag inagapan mo ito, na-apply mo agad ito, yung protect, rest, ice, compress, and then elevate, nako, hindi siya mamamaga. At less yung injury. At kung less yung injury, mas mabilis gagaling. Yan ang kagandahan po nun. Kaya minsan umaabot ng 3 weeks, 4 weeks, tapilo ko lang 4 weeks, di ba? Kasi nga hindi agad na nabigyan ng paunang lunas. Alright, nakuha nyo po yun. Anong ginawa? Pagka-injury, nilakad pa rin, nilaro pa rin, or anong ginawa? Nilagyan nga ng bandage, nilaro pa din. Oh, minsan may ganun eh. After lagyan ng bandages, sa sobrang gustong maglaro, sa sobrang gustong manalo, alright, lagyan lang ng bandage, laro. So, yung mas matagal gagaling. Nakuha nyo po yun. Pero kapag inirest agad, kaya nga di ba, sabi ko nga po sa inyo last time, mapapansin nyo po yung mga players, di ba? Pag natapilok, kahit kaya nila, hindi sila papalaruin ng coach. Di ba? Kaya alam nila eh. Alam nilang kaya pa nila. Alam nilang ano. Pero hindi na sila papalaruin ng coach. Di ba? Hindi na sila itutuloy pa na, kasi nga, ano yan eh, ang tawag nito, parang, di ba, syempre, yung mga ganyan, bayad yan eh. Binabayaran talaga sila. So, pangit naman, sabi nga nila, kung ganun nga, yung resting period mo, babayaran. Syempre, kahit nakapagpahinga ka, bayad ka pa din nun. So, mas sabihin ni coach, okay, sige, pahinga ka na lang. Yan. Sabi nga dito ni Sir, Sir John Hill, shout out sa iyo, Sir Jao, no? At sa inyong mga kasama dyan, pa-shout out kila Dan Hill at kay Isaac. Ayan. And also kay Ma'am Yang. If the price is right, the recovery will be light. Tama? Alright? So, totoo yan. Kaya, mas maganda nang wag na nating ipilit pa. Kapag may injury, wag na nating ipilit pa, mga kapatid. No? Hayaan na mag-recover yung ating pangangatawan. Mahirap na, mga kapatid. Kapag mas lalong naging grabe yung injury natin. In Okay? English niya lang, yung sinabi mo. Yan, tama. Okay? So at least natatandaan nyo pa po yung mga binanggit ko po sa inyo na yan. Nagre-recap lang tayo, mga kapatid, para at least makuha po ninyo. Hindi maligaw. And same thing lang din sa fracture. Okay? Pag kayo ay nagkaroon ng fracture, ang unang-una ninyong hahanapin, mga kapatid, is splint. Yan. Sir, ano yung splint? Ano ba ang pinaka-ano nun? Yung pang ano ba? Suporta. Oh. Yung pag dito ang ano, pwede bang mga ano ba tayo dyan? Example. Yung talong. Yung talong. Nakikita ko na yung talong eh. Kung saan po yung injured part, dapat hindi po siya nagagalaw. Kasi to be honest, mga kapatid, pag ikaw ay may fracture, no? Ako naranasan ko na ma-fracture eh, no? Dito sa aking clavicle area. Itong parang buto dito sa ano. Nabali talaga? Oo po, ma'am eh. Ito, totong clavicle. Ito dito po, ito. Yan. Yan yung parang buto natin dito na nakakapanyo dito sa may parang dibdib o sa may bandang leeg. Parang Yan. hanger. Ayan yung parang kasi hanger payat na yan. ka nun eh. Oo. Yan. Itong Kitang-kita part yung na to, hanger. Okay. yan po yung na-injured sa. Hindi yan, splint na yan. Hindi yan. Nakikita? Hindi nakikita. Hindi yan yung splint na yan. Iba yung splint na sinasabi ko. Sige, Sir John, pakita mo yung gano'n na may splint. Lagay mo, fracture with splint. Yan. Fracture with splint para makita nila. Okay? So, yan. Kumbaga, pag kayo kasi na-fracture, mga kapatid, ako, ito, like for example, ito dito na fracture sa akin sa clavicle, hindi mo talaga siya magagalaw. Itong part na to, itong kamay ko na to, hindi ko magalaw. As in, hindi ko mataas. Bakit siya nabali? Sumemplang mo ako sa Sa bike? sa bisikleta. Okay. Oo, yung ano na, sir, yung pang first aid, sir. Para at least, kasi pag ganyan, ano na yan eh. Hindi mo na makita yung... Oo, yung pang first aid lang, yung ano ba yung mga dapat nating
pwedeng makuha agad. Mga ano po yan, mga kahoy, ganyan, mga basta matigas na bagay na pwedeng magprotekta doon sa injury, sa fractured part. Yan, sa fractured part po natin. So, like for example, ang bale, ito, sa may kamay. Poprotektahan nyo po ito, lalagyan nyo po ito ng kahoy, tapos kahoy din po dito. Yan, kahoy to. Yan, ganyan, Brother John. Ganyan, oo. Yung brown ng splint. Yung brown, yung parang kahoy, yan po yung tinatawag na splint po natin. So, yung may fracture dyan is yun nandun sa gitna. Nakuha nyo po yun. So, as much as possible, hindi po dapat nating magalaw yan. Lalong-lalo, kasi may mga iba't ibang fracture, hindi na natin tatalakayin yun. Meron mga close, may open, may ganyan. So, any fractures, mga kapatid, ito ang dapat nating gawin. Alright? Splint mo agad siya. Hindi mo talaga, as in, yung tipong hindi mo siya magagalaw. Kasi the more, lalo na kapag yung ano lang naman, yung yung incomplete fracture, nakuha nyo po, yung kapag yung nabali lang, yung nag-crack lang, yung nag-ganun lang na, pag hindi natin na-apply ng splint, mga kapatid, pwedeng makomplete yung fracture. Nakuha nyo po yun. Lalong-lalo na, kunyari, binuhat mo siya agad. Siyempre, nakita mo, binuhat mo agad, lumaylay. Lumaylay. Hindi nga siya, no? Incomplete fracture pa lang siya. Nung binuhat mo, lumaylay, ayun. Lalong nagkaroon, na-complete na yung fracture niya. So, imbis na madalis lang yung recovery, ayun. Kaya nga dapat talaga, pag tayo po ay nagre-rescue, titignan talaga dapat natin, i-assess mo yung tao. Titignan mo kung anong kalagayan niya talaga. Anong masakit? Saan ang masakit? Hindi mo ba maigalaw? Pag hindi maigalaw, wag mo nang gagalawin. Nakuha mo yon? Ikaw na first aider, sabi niya hindi mo magalaw. Ito hindi mo magalaw, itinaas mo gano'n. Hindi niya nga magalaw eh. 'Di ba? So, wag mo nang pipilitin na igalawin yon kasi nga hindi niya magalaw. Alright? So, Saka wag silang matataranta. yon, oo. Kasi pag natataranta ka, hindi yung mind mo hindi nakapokus kung ano yung dapat mong gawin. Tama. So, ganyan po yan. Ganyan po yung pagre-respond po natin. Maganda yung sinabi ni Doc Julie. Again, huwag kang magpapanik. Alright? So, again, yun ang pinag-gusto kong pahalagahan po sa inyo ngayon, yung splinting or tinatawag nating splint. Mahalaga po kasi yan. Dapat hindi po nawawala po yan. Yung sinasabi nating splint. Pagdating sa fracture, whether dito sa legs, whether dito sa arms, yan, laging may splint yan. Sa daliri, may splint din yan. Pag nabali yung daliri po ninyo, alright, splint po ninyo agad. Okay? So, I hope na nagkaintindihan po tayo dyan. And, yung madalas nating nakikita, yung sinasabi nating seizure or yung mga nag-e-epilepsy or merong epileptic episode, yan, or yung mga nangingisay-ngisay, no? Yan po yung isa po dapat nating matutunan na paunang lunas. Anong gagawin natin? Pag may nakita kayong nag-epilepsy, alright, nangingisay-ngisay siya, ang unang-una nyo pong gagawin ay hayaan lang at protektahan ang ulo. Yan. Kapag meron kayong bag na malapit, kunin agad yung bag. Alright, kunin agad yung bag, ilagay agad doon sa may ulunan. Laging kasi malikot po yan eh. Malikot po yung na yan, nag-seizure po na yan. Lagi nyong ipopwesto or lagi nyong ipupunta doon sa may ulunan niya, yung bag or any malambot na bagay na nakita po ninyo. Yun ang ilapit nyo pong gagawin. Ilayo yung tao doon sa mga bagay-bagay na pwedeng mauntog yung kanyang ulo. Again, ang priority sa nagsisisure ay ang ulo. Alright? Huwag bubuhatin, hayaan lamang po siya. Hayaan lang na kung ano man gawin niya, magagano-gano siya, manginig-ginig man siya, lumabas ang kanyang laway, yan, okay lang yun. Alright? Walang problema doon. Mas maganda nga lumalabas yung laway eh. Oo, kasi pag hindi, kaya nga ang magandang nakalagay yan, after seizure, ipatagilid mo siya. Nakita niyo po yun, nakaganyan, recovery position. Alright, recovery position po ang tawag po dyan, yung nakatagilid. Kasi after mag-seizure ng isang tao,
Very, ano po yan, very weak at pagod na pagod po talaga yan. Kasi naubusan po yung brain po niya ng hangin. And makikita niyo po isang tao doon na naka-necktie, na nakatayo na parang nakaputi, na tumitingin po siya sa orasan, tinitignan niya kung ilang minutong nagsisisure yung tao. And titignan niya rin dapat kung anong oras ulit nagsisure. Mahalaga po yan pag dumating na yung first aider. Tatanungin po talaga yan. Very vital po yan. Ilang minuto po siya nagsisisure. Kasi pag lagpas 10 minutes, iba po yun. Naku pa, matindi po yun. Usually, ano lang po ito, seconds. Seconds or a minute, yan lang po yan. Pero pag lumagpas ng 2 minutes, 3 minutes na seizure, akalain mo, yung utak mo walang hangin for 2 to 3 minutes, ay grabe po yun. Parang ingisay-ingisay kang gano'n, no? Di ba? Ang tagal. Medyo alarming po yun. Kaya inuorasan talaga yan. Sinisigunduhan. Kung ilang segundo, kailan ulit bumalik. Yan. At again, paalala lang sa mga nanonood, wag lalagyan ng kutsara sa dila or sa bibig. Kapag nangingisay, wag nyo pong lalagyan ng kutsara. Wag nyo pong lalagyan ng kahit ano sa bibig. Kasi pwede niya pong malunok yan. Okay? Wag din papainumin ng tubig. Okay? Wag din papainumin ng tubig hanggat maaari after, pag meron na siyang malay, doon pwede niyo po siyang painumin ng tubig. Paalala ko lang din po pala sa mga nakikita nyo pong nahi-heat stroke. Alright? Nakikita nyo pong nahi-heat stroke. Kunyan, nahimatay. Nahimatay siyang ganyan. Nakita nyo. Minsan kasi ang unang ginagawa, pinapainom ng tubig. Naku po, wag. No. It's a big no-no. Wag nyo pong papainumin ang tao na walang malay ng tubig. Kasi pupunta po yun sa kanyang baga, sa lungs. Hintayin nyo muna magkamalay bago nyo po painumin ng tubig. At wag lagok agad. Konti-konti lang muna. Alright? So, gusto ko lang paalala yun kasi nakakamatay po yun. Tsaka yun yata isang tanong ni Cesar Dejos. Paano po kung walang splint zircon? Ano po ang second option? Sir, ang pinaka-ano nyo po dyan, wag na po siyang galawin. Walang splint talaga, as in walang pang splint. Pero sir, it is really necessary na lalagyan mo talaga siya ng splint. Kahit anong makita mo sir na matigas na bagay, kinakailangan mo lagyan talaga siya. Kahit anong makita mo na matigas na bagay na pwedeng pang ano sa kanya. Kasi, pero kung as in walang-wala ka talaga makita sir, ang kinakailangan mo talaga, protektahan. Yung tipong hindi talaga siya magagalaw. Like for example, sa kamay, ito, injured ang kamay, as much as possible, sir, hindi niya talaga pwedeng magalaw yan. Walang splint eh. Oh. So, hanggat maaari, ilagay mo sa kanyang dibdib, lagay mo sa ganyan, depende sa fractured kung saan. Kung dito, at talagang nakaganyan lang siya. Basta mapoprotektahan, sir. Basta ang goal natin, hindi siya gumalaw. Yan ang pinakaano natin, sir. Sir Cesar. No? If no splint, ang goal natin, nahanap tayo ng pinakamatinding paraan, sir, para hindi siya magalaw. Yan ang pinaka-goal natin. Kasi pag nagalaw, may tendency na mas maging grabe yung fracture. Okay? So I hope na nagkaintindihan po tayo dyan sa seizure. And then tinalakay din po natin yung burn. Yan, sa mga nasusunog or napapaso. Yan, madalas ito sa mga nasa mga kusina, kitchen. Ayan, sa mga mabilis, sa mga natatalsikan ng mantika, sa mga nasusunog yung basta sa mga Mekaniko. Yeah, sa mga mekaniko, tama po yun. Sa mga ano pa ba, marami pa pong basta pag kayo po ay nasunog o na-burn ang inyo pong skin, wag po kayong maglalagay ng kahit
anong mga ointment nang hindi prescribe ng inyo pong doktor. Okay? Ang unang-una nyo pong gagawin kapag kayo po ay napaso, punta agad sa alin? Sa isang tubig. Ano nyo po agad siya? Ilagay nyo po agad siya sa tubig. Sa cool running water. Yan. Yan agad. Sir, lolobo eh. Okay lang yon na lumobo siya. Normal na reaksyon po yun ng ating katawan para maprotektahan niya po yung sugat. Kaya po yun may lobo kasi po may tubig yun sa loob. Nakuha niyo po yun? Nagtutubig po yun para hindi madry yung alin, yung sugat po ninyo. Normal na reaksyon po ng katawan po yun. Kaya nga hindi po pinuputok yun. Yung lobo na yun, hindi po pinuputok yun. Kusa pong puputok yun. Kusa pong mawawala yun. Nakuha niyo po, mga kapatid? Kasi nga, normal yun ng reaksyon. Galing nga ng ginawa ng Diyos sa atin eh. Akalain niyo po yun? Grabe yung paggawa niya ng ating katawan. Pag nadali yung skin natin, alright, lolobo siya, mag-iipon siya ng tubig para hindi mahapde. Protekta po yun. Akalain mo, binalatan mo. Tinanggal mo yung nagpo-protekta na yun, na pinutok mo yun. O, di ba mapapansin mo, mas lalong masakit? Oh, mas lalong masakit yung ano na yon, yung sunog na yon. Kaya wag mong anuhin, ha. Normal lang yon. Normal po yon na ano. Protection po ng sugat po yon sa ating pangangatawan. Wag mo ring lalagyan ng sikat na toothpaste. Okay? Wag na wag. Usually ginagawa Opo. nila, no? Wag na wag pong lalagyan ng toothpaste. Kasi daw malamig. Oo. Kasi tama na yung cool water. Tama na yung running water. Okay na yon. Kasi yung toothpaste, mga kapatid, hindi mo alam kung anong merong ingredients dyan eh. Or kung anong merong ano yan, kung anong merong nakalagay dyan. Mas lalong magiging grabe yung sunog, yung paso. Ayan. Sabi po dito ni Sir Cesar, yung na-heat stroke po, pwede ba yun punasan ng bimpo na may yellow? Yes po, sir. Pwede po yun, sir. Pero wag masyadong malamig, sir. Lalong-lalo na sa mga matatanda. Mabilis din kasi mag-adapt yung kanilang katawan. Oo, sa malamig. Yan. So, okay na, sir, yung basa lang. Uy, nawala. Nangyari. Yun. Yan. Alright? So, okay na yung basa, sir. Pero sir, mayat-maya, palit. Pagkalagay, palit. Tapos pagkalagay, ganun ulit. Yon. Yung iba ang nilalagay toothpaste na dapat pala, yan nga, sinasabi ko, Ma'am Belia kanina. Wag lalagyan ng toothpaste. Wag na po yun. Running water lang, it is okay na. Pag lumobo, sir, yun kasi lagi nila sabi, sir, lolobo eh. Okay lang yun. Normal talaga yun. Lolobo talaga yan. Yan ang normal na reaksyon kapag nasunog ang isang tao. Lolobo. Okay? So, protection po ng ating katawan yan. Alright? Pag naman merong nakuryente, ayan, oo. Ano naman ang unang-una nating gagawin pag may nakuryente? Number 1, do not or don't touch them. Yan. Wag mo silang hahawakan. Kasi tatandaan natin, pumasok sa kanya yung kuryente. Lalo na yung ongoing pa ng panginginig-ginig niyang ganon. Naku, wag mo siyang hahawakan. Kasi papasok din sa'yo yung kuryente. Tatandaan natin, mga kapatid, yung kuryente, hahanap yan ng exit point. Hahanap yan ng exit point. Kaya minsan may kita ninyo yung mga nakukuryente, wasak yung kasi doon lumabas yung kuryente. Yun yung exit point niya. Kung saan matindi yung wakwak nung balat, doon lumabas yung kuryente. So, wag mo silang lalapitan. Wag mo silang hahawakan, no? So, anong gagawin? Number 2,
unplug the appliances, or yan nga, yung kung ano man nagdudulot ng pangunguryente niya, unplug or turn off the power supply. Yaan ang unang-una po nating gagawin, mga kapatid, no? And also, use a piece of wood like a broom handle, dry rope to separate the victim from the power source. Yan. Yan ang gagawin po ninyo. Huwag metal, papasa rin yun. Papapupunta rin yung kuryente sa'yo pag metal yan. So, kinakailangan wood. Yan, no. Yun nga, yung sinasabi natin, pinakamaganda dyan sa bahay, yung yung walis tambo. Yan, i-separate mo siya doon sa nahahawakan niya. Alright? And then, kung marunong kayong mag-CPR, begin CPR. Cardiopulmonary resuscitation po ang tawag po dyan. Yung ginaganon-ganon na. Alright? Pero kung hindi marunong, ayaan nyo po na Pero tinuro po namin dito yung CPR. Siguro sa mga next time, ituturo ko po sa inyo paano mag-CPR properly. Okay? And then, sabi nga dito, number 4 is keep the person warm. Ayan, keep the person warm and then apply bandages, cover the burned area with sterile gauze bandages if available. Alright? So, lagi nyo pong tatandaan yan. Pero ang gusto ko mano nyo po dito, pag may nakukuryente, huwag nyo po siya agad na huwag nyo po agad siyang hawakan. Iiwas nyo po agad siya. Okay? Alright. Sabi po dito ni Ma'am Joy, Sir Con, ilang days po makarecover pag nabugbog si tuhod dahil sa pagkahulog? Naku ma'am, depende po yan. Depende po depende ko po paano po kayo nahulog. Ano pong nangyari. Ayan. So, usually ma'am, pag ganyan tuhod at kasi kung nagagalaw nyo pa po ba siya ma'am? Kapag nagagalaw pa, ay salamat sa Panginoon, most probably baka hindi fracture, muscle lang talaga yan. Oo. So, kasi kapag fracture, ma'am, pag may bali, hindi mo talaga magagalaw yan. Never. Kahit anong pilit mo, nasa utak mo gusto mong galawin pero hindi mo magagalaw. O, saka masakit. Baka Sobrang ang sakit. niya, lagyan ng splint. Yeah, oo. Tapos, alam ko kasi si Ma'am Joy is Naka-recover. nahulog to eh. Nahulog siya sa hagdan eh. Okay. Nahulog siya sa hagdan, ma'am. Oo, parang matindi yung kanyang pagkakahulog. Kung ilang araw na, ma'am, according to Ma'am Leslie, first 24 to 48 hours, ma'am, cold compress. After that, warm na po tayo, warm compress. Unang 24 to 48 hours, ibig sabihin 1 to 2 days, ay po yan. Yan, nagagalaw pa naman daw po niya. Okay. So, yun lang po. Recovery time lang po talaga yan, ma'am. Medyo may katagalan yan at wag mo lang masyadong gagalawin, ma'am. Hayaan mo lang siya mag-recover and then apply warm compress, ma'am. Warm compress po tayo. Okay? Yan po ang inyo pong gagawin. Alright, sige po. At ibibigay ko lamang po sa inyo yung mga, meron pa palang isa patungkol sa bleeding kaso sa susunod na siguro to. Ito po hindi maano yung kasi walang internet, sir. Oo. Actually, mga contact numbers po ito eh. Oo, mga contact numbers po ito ng mga sa emergency hotlines po natin sa Pero you can search it naman, mga kapatid. Lagi po ay maglagay sa cellphones po ninyo ng mga emergency hotlines po natin. Mga libre po ito, wala pong tuntol na wala po itong bayad. Emergency hotlines po ito. So, para i-keep nyo po sa mga cellphones po ninyo so that anything na pwede pong mangyari, alam nyo po yung mga kukontakin po ninyo. Dapat specific po ito sa mga lugar. Huwag po yung tatawag, nasa Makati po kayo, tatawagan nyo po Taguig. Dapat yung Makati po. Kung ano po yung dyan, yung available sa Makati area. Like for example, sa Taguig, dapat alam po ninyo. Then sa Parañaque, alam din po ninyo. Antipolo, dapat alam po ninyo yung mga emergency hotlines po yan. Search po kayo
or punta po kayo sa barangay hall, ano ang dapat tawagan, sino ang dapat tawagan na mga ganito, para at least meron kayong idea kung paano po ang mga means of transportation po ninyo kapag may emergency. May mga libre po dyan sa ating mga barangay. May ano yan, binigay si, I think Bongbong Marcos ba yan, na yung Patient Vehicle Transport, PVT. Libre po yan. Binigyan po ng mga sakyan ng mga barangays po na yan. So, para yan po sa mga libreng transport ng mga may sakit sa isang barangay papunta sa hospital. Yan. So, dapat alamin po ninyo ang contact numbers ng mga barangay po ninyo so that hindi na po kayo maghahanap pa ng, maghintay pa kayo ng Grab, maghintay pa kayo ng mga ano. No. Marami po, marami po. Alright? So, sa amin po, oregano ang nilalagay ko, dinidikdik pag may napaso. Di na po na lobo. Ayan. Pero maganda nga yung lumobo eh. Opo. Kasi yun ang ano ng... Opo. Ma'am Celay Escalona, mas maganda po na lumolobo. Kasi po yung protection po talaga nung skin po natin. Alright? Protection niya po yung doon sa sa sugat. Opo. Huhupa naman yun eh. Mawawala Oho. naman yun. Kung dyan naman po, pagdating po naman sa oregano, kasi ma'am, yung oregano ma'am, lalo na kapag hindi hindi nahugasan ng maayos or kung ano man, baka mag-cause po yun ng infection. No? Kasi open wound po yan, lalo na sa mga sa mga matitinding paso. Lalo na mga second degree burn. Alright? Pero yun nga, I strongly suggest ma'am, mas maganda running water lang, okay na po yun. Okay? So I hope maliwanag po yun mga kapatid. Yan, sabi ni Ma'am Roysan, yes po, need po talaga ng mga hotlines. Yes, totoo po yan. Alamin po ninyo sa mga barangay po ninyo. Punta tayo sa barangay, ma'am, sir, ano po yung contact number for our patient transport vehicle? Para pag may emergency, tawag agad. Di ba? At least alam po ninyo. Alright, sige po, maraming salamat mga kapatid. Diyan muna natin tatapusin yung ating discussion. At baka may gusto mo na sabihin si Doc Julie para po sa inyo. Maraming salamat. Actually, hindi pa ito tapos eh. Opo. Sayang Marami eh. pa tayong, yung maganda nga, yung bleeding eh. Opo, yung Talagang, bleeding, maganda po talaga yun. Pero, salamat at na-remind tayo na kung during emergency nga, ano ang mga dapat nating gawin, tsaka yung mga hindi dapat gawin. Kaya yun po, maraming salamat at doon sa mga hindi nakaabot, medyo replay nyo na lang Yan, para magkaroon kayo ng dagdag kaalaman. Yun lang po, maraming salamat at kita-kita po tayo sa Thursday. Ayun, maraming salamat po, Doc Julie. Yes, magkita-kita na lamang po tayo next Thursday, mga kapatid, sa panibagong topic na pwede pong ma-discuss para po sa inyo. And I do believe na itong programang ito ay patuloy po naging blessing po para po sa atin. And mamaya, rin na po yung The Baptist Lunch. Keep tuning in. Maganda po yung mga tinatalakay po dyan. Kaya mas maganda ay matuto tayo ng buong pamilya para po dyan sa ating programang The Baptist Lunch. Kaya, wag po kayong aalis dyan. Susunod na po ang The Baptist Lunch. Lunch. Again, have a great day and have a blessed day to you all.